Nagbabiral at pinag-uusapan ngayon ang mga nakaraan ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Alam niyo bakit? Meron po akong narinig at minag-forward din sa akin kung ano daw po ang aking masasabi. Pinakinggan ko naman, mukhang personal ang issue sa isang lalaking kanyang kasagutan sa telepono. Dahil ang pinag-uusapan ay tungkol dun sa asawa ni Atty. Matibag. So mahirap pong paniwala, mahirap pong mahirap pong talakayin at husgahan kung ano yon. Ganito na lang ang aking pong observation at opinion. Kaya lumalabas yung mga ganyang issue laban sa isang opisyal katulad ni Director Matibag kasi mabunga siya. Kumbaga sa puno ang mabunga ay pinupukol. Iyon ang aking opinion. Umaangat na ang NBI ngayon. Marami silang iniimbestigahan. Maraming kinakasuhan. At kapag may mga warrant of arrest, lalo na sa cyber level, na involved ang mga fake news, talagang kanilang kinakasuhan at tinuhuli. Nakikita ng tao na tama yung direksyon. At isa yan sa dahilan kung bakit sila ay tinuturing kong mabunga, kaya binabato. Pangalawa, at ito yung matindi, nang humarap ito sa Justice Committee tungkol sa pagtalakay ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, kanyang pinanindigan yung press conference ni Sara Duterte noong November 23, 2024 na si Sara talaga ang nagsabi, nagmura at nagutos na para sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Pinangatawanan niya ng NBI under Director Matibag ang kanilang nakita sa investigasyon. Hindi yan fake, hindi yan artificial intelligence, talagang si Sara yung nagmura at nagutos para sa buhay ng Pangulo. At siyempre tinanggap ng komite at ngayon ay nakita at nadinig sa buong Pilipinas na yan ho talaga ay isang matibay na ebidensya. Pagkatapos itinuring pa ni Director sa Matibag na yan ay actual o active threat. Ayan. So yan po yun. Bahagi yan ng binabanggit ko na mabunga, ginagawa nilang trabaho nila, pinag-uusapan ng NBI, kaya yan ay sinisilipan. At yung lumabas na video na tila merong kaaway na isang lalaki sa telepono, nagtataasan sila ng boses between Atty. Matibag. Noon ay hindi pa siya director kasi ang nangyari parang 2020. Abay noong 2020, opisyalis siya ng gobyerno under Duterte. Kung hindi ako nagkakamali ang panahon yan, siya ay mataas na opisyalis ng isa sa mga korporasyon o yung Transco under ng Department of Energy. Na ang panahon yon, ang sekretary ng Energy ay si anong pangalan nito? Yung taga Mindoro. Yan po yun. So, nasa gobyerno ni Pangulong Duterte itong si Matibag nung panahon yon. Pagkatapos niyan ay naging secretary, cabinet secretary, naging membro ng gabinete ni Duterte. Tapos naging ginawa pa yung secretary general ng partidong PDP. So, nasa administrasyon ni Duterte yung panahong 2020 kung saan merong kaaway sa telepono itong si Atty. Matibag. Hindi yan nangyari ngayong siya ay director kasi ilang buwan pa lang siyang director ng NBI. So yun po yung aking nakikita. Sinisilip, hinuhukay ang kanyang pinagdaanan para sirain ang kanyang reputasyon. Para i-establish nila sa tao na itong si Matibag ay nagmumura din. Ngayon ang tanong, although masama, sino bang taong hindi nagmumura? Kahit mga babae, minsan nakakapagmura din Kahit sino nakakapagmura. Pero yan ikonforme sa lugar. Pag ang pagmamura yung halimbawa kayo-kayo lang, maaari may pinag-awayan, hindi pinagkakasunduan, parang nagiging normal yon. Dahil nga walang taong hindi nagmumura. Kung meron man, kakaunti siguro. Ganon pa man, ang masamang pagmumura ay sa radyo at telebisyon
at sa social media. Sa harap ng press conference, yun ang ginawa ni Duterte nung araw. Kung magmura nationwide, worldwide. At yung kanilang pamilya ganon. Si Sara, si Pulong, si Mabaste, si Kitty, lahat sila. At yung kanilang supporters. Di ba? Kung magmura sila ang tutunog sa press conference pa, iyon ang hindi maganda. Pero kung halimbawa may kaaway, na kung ano man yung pinag-aaway yung personal, hindi mo iwasan dala ng emosyon na kakaganon. So yun yung kanilang gustong palabasin. Na iniimbestigahan kasama daw sa article of impeachment na si Sara Duterte ay nagmura sa Pangulo, First Lady, at pagkatapos nilahat niya at mayroon pa siyang inutusan para sa buhay. Ayun, ay iba po yun. Vice President yan eh. Si Atty. Matibag noon, hindi ko siya pinagtatanggol kung ano man dahilan. Hindi ko rin siya kakilala ng personal. Pero siya ay isang pangkaraniwang opisyal ng gobyerno ng panahon ni Duterte at abogado. Hindi siya direktor ng sensitibong posisyon, National Bureau of Investigation, nung maganap na siya nakikipag-away sa telepono na tila pampamilya. Talagang ganon. Asawa niya yung binabanggit eh. Pamilya niya yung nakasalalay doon sa away. Natural, hindi mo maiwasan ng karoon ng emosyon. So, yan po yung aking komento dyan at opinion. Uulitin ko. Sumisikat ang NBI, nagtatrabaho ang NBI, maganda ang direksyon ng NBI, maganda ang feedback sa taong bayan, sila'y tinatangkilik, sinusuportahan at nire-respeto dahil tama ang kailang ginagawa. Kaya yung mga lumalabas na paninira, kahit sa nakaraang mga araw, ay bahagi na po yan ng operation para siraan ang bagong direktor ng NBI dahil sila'y tinatamaan. Kung sino man ang nagpakalat niyan, sino man nasa likod niyan, apektado na sila. Kaya gusto nilang gibain ang pagkatao ni Director Matibag. Yan po yung ating tingin. Uulitin ko, mabunga yung tao. Parang isang puno. Hitik sa bunga. Hitik sa respeto. Kaya pinupukol. Kaya binabato ng mga taong siguro ay nasagasaan niya. Pero wala tayong magagawa. Kung yun ang trabaho ng NBI, na mag-imbestiga at magpakulong sa mga dapat imbestigahan at ikulong, walang masama ron. Yun ang kailangan natin. Okay? So sana po intindihin yung malinaw yan dahil ang personal na bagay hanggat maaari aking iniiwasan. Okay? Pero dahil viral na po yung isyong yan, yan po yung aking sariling observation at opinion. Please like and share, subscribe and follow. Marami ho talagang nangyayari sa ating lipunan dahil ang demokrasya, buhay na buhay sa Pilipinas, inaabuso lang ng iba. At yung pang-aabusong yun ang ating binabantayan. Kasi ang lahat ng sobra, masama. Yan ay ating binabantayan at ating pag-uusapan. Hindi pwede yung ganon. Okay? Please like and share.